Glory to God. Isa pong pinagpalang umahapon sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. At sa araw na ito, sama-sama natin bibigyan ng papuri at pasasalamat ang ating Diyos na buhay. Amen po? Amen. Sige po, ang bawat isa ay inaanyayahan ko na tumayo at palakpakan natin ang ating Hari, ang ating Panginoon, ang ating dakilang Diyos. Let's clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Come on. Let's bring Him praise. Let's bring Him the clap that He deserves. We worship you, Jesus. We welcome you, Jesus. Oh, Jesus. We honor you today, oh Lord. We give you glory, O Lord, for all of the things that you have done to your people, O Lord God. And right now, O Lord God, we continue to invite your holy presence in our midst today. Malaya ka namin, Lord God, iniimbitahan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, Lord. Ikaw ang Diyos, O Lord God, na aming kailangan, O Lord. Ikaw ang Diyos na aming inaasahan, O Lord. Ikaw ang Diyos na aming pinagtitiwalaan, Panginoon, na kayang gumawa, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Lord God. And all that we can do, O Lord God, is to praise and worship you, O Lord God. And Holy Spirit, allow your people to touch your heart and exalt the name of Jesus. You are our worship leader in this place. You are our leader in this place, O Lord God. Kaya naman, Lord, sa araw po na ito, O Lord, you will fill this place with your heart, with your glory, and with your presence, O Lord God. And we will not leave this place empty-handed, but we will leave this place filled, O Lord God, with your promises, and Lord God, with your heart and with your word, O Lord God. Salamat po sa inyo namin binibigay lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord ng malakas. At bago po natin purihin ang ating Diyos, meron po kung gustong basahin dito po sa kanyang salita. Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 20 verse 17, you will not need to fight in this battle. Position yourselves, stand still, and see the salvation of the Lord who is with you. Alam niyo po ba na merong mga digmaan na hindi natin kailangan labanan, kundi merong mga digmaan na kailangan natin ay pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. And we have choose that greatest weapon sa araw na ito. Amen po ba? The greatest weapon that we can do is to praise the Lord. Come on, people of the Lord, clap your hands to the Lord. Oh, clap your hands, all your people. Shout unto God with the voice of triumph. We clap our hands in the front of our enemies. We clap our hands in front of our battles. We clap our hands and we choose to praise the Lord. And
worship you today, Father, without hindrances, without veil covering us, Lord. We can worship you freely by the power of your Spirit, by the power of the sacrifice of the Son. We worship you, Lord. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come quickly.
God, oh my soul. Isang panalangin sa harap ng Diyos na muli kang puspusin ng kanyang banal na Espiritu Santo. Without the Holy Spirit, we can do nothing. Without the power of the Holy Ghost, we are nothing. We will pray that fill me up, my God. Fill me up with your presence, with your power. Fill me up, my God. God, fill me up, God. Fill me up, God. Fill me up, now, oh God. Kapatid sa ating Panginoon, maaari ang ilan sa inyo rito may mga pagsubok, may mga kabigatang dala-dala, may mga problemang kinakaharap. Kaya mong ikaw ay puspusin ng Diyos ng kanyang lakas upang iyong mapagtagumpayan ang mga naririnig mo ng mga negatibo sa iyong buhay. Ano mang iyong mga nakikitang mga negatibo, ano mang mga balitang mga negatibo, mugot ka ng lakas sa Diyos. Fill me up with your wisdom. Fill me up with your strength, with your power, with your anointing, with your favor, with your blessing, with health, good health, long life.
heaven come. Oh God, thank you, Father. Let heaven come. Let your mercy come. Thank you, Lord. Kaya mong baguhin, O Diyos, ang takbo ng aming buhay. Anumang husga, anumang aming mga naririnig, ang aming kinabukasan ay sa iyo'y nakasalalay. Sinabi mo, papangyarihin mo ang mga dapat mong papangyarihin. Let your will be done, Father. Let your kingdom come, and let your will be done. Take over, Holy Spirit, in this place. In Jesus' name we pray. And all the people of God, everybody say Amen. Praise God. Tayo po yung makakaupo na po sa mga oras pong ito. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Tayo po ba'y napagpala po sa ating pong pagsamba? Sa school po, anumang favorite po ninyong kapag kayo po ay nakararanas po ng exam? Iba't ibang klaseng exam po yan. Ano po? May mga essay, may mga truth or false, at meron naman din pong tinatawag po na mga yung multiple choice. Ano po? Kung kayo po ay tatanungin, pag kayo po ay tinest, may exam na dumating sa buhay ninyo, ano ang mas maganda para sa inyo? Ang meron kayong pinipili at meron kayong pagpipilian kung ano ang dapat ninyong isagot, which is multiple choice. Sino po ang minsan na kayo po ay nakaranas po ng kayo po ay nag-exam tapos multiple choice po yung ibinigay sa inyo ng teacher ninyo? Amen. At para sa akin, mas madaling sumagot doon. Ano? Mas madaling sumagot? Kasi may pagpipilian ka lang kung ano yung dapat mong isagot. Either A, B, C, or D. Amen? Alam niyo po sa Bible, sinabi ng Panginoon sa Genesis, sa buhay ni Abraham, sometime later, kumbaga, isang araw dumating ang panahon na si Abraham ay tinest, sinubok. Amen? At nung siya po ay sinubok, yung pagsubok na yon na dumating sa kanya, after po niyang matanggap ang mga pagpapala na ipinangako ng Diyos sa kanya. Minsan pala sa buhay natin, na pagkatapos tayong sagutin sa ating panalangin, mayroon tayong bunga ng prayer natin, sinagot na ni Lord, biglang magugulat tayo, bigla pa tayong susubukin, akala natin para bang all is well na ang lahat. Amen? Yung para po bang, okay na, meron na akong anak, binigay niya ni Lord, pangako niya ito sa akin, which is si Isaac. Then pagkatapos po nun, dumating yung pagsubok kay Abraham. Tinest si Abraham. Alam niyo po, ang testing, ang objective ng testing ay upang ikaw ay makapasa. Kung bakit binibigyan tayo ng exam o test ng isang teacher o ng isang professor sa school, upang ikaw, ang purpose ay hindi upang ibagsak ka. Sino sa inyo rito mga teacher na kung saan ang purpose ninyo sa binibigyan ninyong exam sa inyong mga estudyante ay ibagsak sila? Hindi, ganun ang purpose ng isang teacher. Kundi ang pinaka-heart niya ay upang makita ng isang teacher kung ito bang mga estudyante niya ay meron ng natutunan sa loob ng maraming panahong pagtuturo ng isang guro. Amen? Sinabi ng Biblia, ang ating Panginoong Jesucristo is the greatest teacher sa lahat ng teacher. Narinig niyo po ba sa Bible na si Jesus ay isang teacher? Isa siyang guro. Dahil siya po ay isang guro, siya din po ay nagbibigay ng exam sa kanyang mga tinuturuan, which is tayong mga anak ng Diyos. Amen? At dahil tinuturuan tayo ng Panginoon, objective niya sa testing, sa tinatawag na test, ay upang makapasa ka. Ngayon, ang temptation, ang pinagkaiba po ng test sa temptation, ang objective ng temptation ay upang ibagsak ka. Pag ikaw ay tinutukso, natutokso, minsan yung iba,
Pag natukso, anong pong nangyayari? Nakakapasa po ba sa exam? No, hindi. Bumabagsak ang spiritual life. Amen? Sapagkat ang temptation, ang tukso ay galing sa dyablo. Ang exam ay galing sa Diyos. Yun ang pinagkaiba ng test sa temptation. Ang test galing sa Diyos pag ikaw ay nalaman mo yung sagot at nakasagot ka sa panahon ng pagsubok. Anong mangyayari? Nagre-rejoice yung mga estudyante. At pinaparangalan minsan sa entablado. Amen? Sinasabitan ng kung ano-anong sabit. At kapag na-mention yung kanilang pangalan, tinawag sa entablado yung kanilang pangalan, napaparangalan at sinasabi ng mga magulang, proud ako dyan sa anak ko na yan. Best in ganto yan. Best in ganto yan. Sinong nagiging proud kapag nakapasa ang isang anak sa isang exam? Ang magulang. Proud ang Diyos, Ama, kapag tayo ay nakapasa at laging nakakapasa kapag tayo po'y sinusubok. Amen? At dinedeklara po natin, pakisabi sa iyong katabi, makakapasa ka. May A, B, C, D na mga sagot. And I pray, ang lagi mong sagot ay tamang sagot sa panahon ng pagsubok. Amen? Sino sa inyo rito? Maaring wag mo na itaas ang iyong kamay na nakararanas ngayon ng pagsubok. Okay? Na sinusubok ka ng Panginoon. Sinusubok ang iyong pananampalataya na pagkatapos ng lahat na ibigay yung mga dapat ibigay, tapos parang may babawiin. Para yatang may binabawi pagkatapos ibigay. Bigay bawi ba si Lord? Hello? Ganun ba si Lord? Bigay bawi? Ibibigay sa babawiin. Pagkasabi sa iyong katabi, nakasalang ka sa pagsubok. Kapag ang isang teacher nananahimik na, ano po ang kanyang ginagawa pag nananahimik? Hinihintay niya lang na matapos ang sagot ng lahat ng kanyang mga estudyante. Tama po ba? Hindi madaldal ang isang teacher kapag may mga test paper po dyan sa harapan ng mga estudyante. May oras na hinihintay ang teacher hanggang sa matapos ang oras na yon. Then, i-check niya na ang lahat ng sagot ng kanyang mga estudyante. At marami, kapag nakakapasa, ibig sabihin, yun yung mga nakikinig. Amen? Sa kanyang guro. Makinig ang may pandinig, sinasabi ng Biblia. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat kung bakit sinasabi niya yung makinig ang may pandinig, sa panahon ng pagsubok, alam mo kung paano mo sasagutin ang mga problemang kakaharapin mo kapag dumating yung pagsubok. Alam mo kung anong sagot para hindi ka bumagsak. Amen? At merong isang lingkod ng Panginoon na kung saan nakaranas ng isang pagsubok sa buhay. Hindi madali ang kanyang pagsubok na pinangdaanan sapagkat reliable ang kanyang source. Sa 2 Kings chapter 20 verse 1, ang source ng balita na negative ay galing mismo sa isang propeta na sinunod lamang ng isang propeta ang tinig ng Diyos. About the time Hezekiah became deathly ill, 2 Kings chapter 20 verse 1, yan na lang po natin. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. Dumating ang panahon na nagkaroon ng sakit. Sakit! Minsan, yung sakit, minsan pagsubok din yan sa buhay po natin. Amen? And was at the point of death. Hindi lang siya basta sakit, kundi sakit na magkukos sa kanya ng kamatayan. Hindi magandang balita ito sa buhay ni Hezekiah. Ikamamatay niya ang kanyang sakit. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says." Inutusan ng Diyos si Isaiah upang ipasabi ang word na ito kay Hezekiah. Put your house in order. Tawagin mo na ang iyong pamilya. Itipunin mo na ang mga mahal mo sa buhay because you are going to die. You will not recover. Good news po ba o bad news? Bad news. Yung source ng balita ay galing mismo sa isang propeta. Yung source ng balita galing mismo sa doktor na tumingin sa'yo. Minsan, di ba okay pa yung hindi ka pa nagpapa-check up eh.
Amen? Yung sabi-sabi lang yung mga sakit mo, tingin ko yung sakit mo, ano lang yan, ganito. Siguro may cancer ka na, siguro ganito. Yung mga hearsay lang ng mga espekulasyon ng mga tao na sa paligid mo o pamilya mo. Pero ibang usapan kapag pumunta ka na ng hospital, kaya marami ayaw pumunta ng hospital. Alam niyo po kung bakit? Ayaw nilang makita yung sakit nila. Dahil nakaka-depress, nakaka-stress kapag meron kang nababalitaan na findings ng doktor, meron ka palang stage 3, 4, etc. Amen? At itong source na natanggap na word ay totoo. Prophet ang nagsalita. Amen? Propeta. Yung tipong, di ba minsan ang hirap maniwala kapag yung chismis lang yung naririnig mo doon sa partner mo. Pero kapag mismong yung source mo ay talagang kumbaga alam mong hindi nagsisinungaling, maniwala ka na dyan. But the good news, mamaya ang good news, may bad news man sa buhay natin, ngulit ang Panginoon ay nagsasabi, preach the good news, preach the gospel. Why? It's because the gospel of Christ is good news. Amen? Marami tayo naririnig na mga bad news sa mundo, sa buhay po natin. Manood ka ng TV, humarap ka sa salamin, minsan nagsasalita rin yung salamin sa buhay mo na para bang bad news. Amen? This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die, you will not recover. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. A. Kapag ikaw ay nakatanggap ng balitang negatibo, ano ang gagawin mo? Tatalikod sa Diyos at magrereklamo? A. Or B. Magpapakamatay ka na lang? At tulad ng ginagawa ng iba, na marami tayong mga nababalitaang nagpapakamatay. Or C. Lumapit sa mga tropa at makipag-inuman sa mga tropa at makipag-inuman ng magkapag-inuman hanggang sa mag-iyakan, kinabukasan, yun pa rin yung problema, hindi nawawala. Ano po? Or D. Magpipray ka. Ito-turn mo ang iyong muka sa Panginoon and you will pray to the Lord and you will cry to God. Ano ang sagot mo? Sa A, B, C, D. D. Ano ang sagot ng mga tao kapag sila minsan ay dumaranas ng problema? Minsan nagpapatiwalakal. B. Amen? Minsan A ang sagot, tumatalikod sa Diyos. Katulad ng asawa ni Job, nung panahon na nagkasakit ng si Job, ng malala, namatayan ng anak, nawala ng mga mahal sa buhay. Ang sagot ng asawa ni Job, sumpain mo na ang Diyos mo. A, sumpain. B, pagpuri pa rin sa Diyos. Sagot ni Job, B, magpuri pa rin sa Diyos. Hello? So, iba-ibang sagot natin. Kanya-kanyang exam tayo rito. Kanya-kanya. Paano ka sumagot? Nasa'yo. At hindi pwedeng ilagay ng isang teacher yung grades ng kanyang isang estudyante na si B or si kapatid nating ito, si B, at ibibigay yung grades niya sa akin. Amen? Sapagkat magbe-base lamang yung teacher kung ano ang sagot ng isang estudyante. Hello? At yung iba'y kumokopya. Pwede rin naman. Kung paano nagtagumpay ang Biblia, maraming mga pwede tayong kopyahin kung paano sila nagtagumpay. Pero sa school, pag nangongopya ka, ewan ko lang anong ginagawa ng ating prof kapag nahuli niyang may nangopya. Anong ginagawa na prof? Mabait. Amen. Pero, ipinagbabawal na teknik. Ipinagbabawal na teknik. Pero minsan talaga, pag hindi talaga alam ang sagot, gagawa talaga ng paraan. Magpapaka, husay, para lang makita
yung mga sagot upang siya'y makapasa. Pag hindi mo alam ang sagot, kapatid, kapag ikaw'y dumaranas ng pagsubok, ang dami ng sumagot na nagtagumpay at nakapasa sa mga pagsubok ng buhay. Nandiyan ang mga lingkod ng Panginoon mula sa Genesis hanggang Revelation. Amen? Huwaran sila. Tinutularan natin sila. Tinitignan natin kung paano nila sinasagot yung mga pagsubok sa kanilang buhay. Kaya narito ang Biblia. Ang lahat ng sagot ay nandito. Amen? Itinuturo na yung mga sagot. Na-experience nyo na ba? Nung kayo po ay nag-exam. Ako, experience ko po yan. Yung habang ikaw ay, di ba, ABCD po yan, multiple choice po yan. Sa awa ng teacher, sinasabi na rin niya yung sagot. Number 1, B. Dapat mabilis ka. 2, D. C. 3C. Pag nahuli ka, bahala ka. Basta, anong tawag mo doon, Prof? Kapag nagaganon ka? Nagaganon ka ba? Ay, hindi. Hindi nagaganon. Experience ko yun eh. Ako na-experience ko yun, yung grace, yung awa ng teacher na yun, na gusto niyang makapasa kasi yung kanyang mga estudyante. Ano po ibig sabihin? Kapag sinasabi na yung sagot, pakinggan mo ng maigi sapagkat yan na ang solusyon sa problema mo. Minsan, sa pulpitong ito, sinasabi na yung sagot. Because of the grace. Dahil sa awa. Kasi ayaw kanyang bumagsak. Gusto kanyang ay pumasa. Amen? Siguro, yung iba, hindi na kinakailangan pa ng grace kasi matatalino naman. Ano, Prof? Matatalino naman mga estudyante. Kaya nyo yan. Ayan, may mga ganun. Pero may mga talagang kinakailangan talagang turuan pa. Amen? Kinakailangan tulungan talaga. Kasi kung hindi tutulungan, hindi talaga makakapasa. Hello? Ngayon, balik po tayo kay Haring Hezekiah. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Next verse. Yan ang sagot po natin kapag tayo may mga bad news na pinagdadaanan, may naririnig kang bad news ngayon sa buhay mo. Remember, oh Lord, nagpray siya. Oh Lord, how I have walked before you faithfully. Lord, nag-church ako, alam mo naman, tapat ako sa iyo, nagbibigay naman ako, matulungin ako, maawain ako, nagmamahal ako sa pamilya ko. And with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes. Lord, mabait naman po akong tao. Di naman po ako masamang tao. Di naman po ako pumapatay po ng tao. Pero bakit naman ganito? Bakit naman ganito yung pinagdadaanan ko ngayon sa buhay ko? And Hezekiah wept bitterly. Ano po, isa po sa sagot ni Hezekiah, bukod sa mag-pray, sinamahan niya ng iyak. Amen? Iniyak niya, bitterly wept. Bitterly sa harap ng Diyos ang problemang kinakaharap niya. Kapatid, sa mga oras na ito, kung meron bad news at yung source ng bad news na ito ay totoo, galing sa mga maniningil mo, hindi lang chismis, galing na mismo sa nangunguha ng bahay mo or nangunguha ng ano pa mang nasa iyo. Amen? Anuman yung bad news na ito, anuman ang mga negative news na ito, anuman ang mga nabalitaan mo, alam niyo po ba, kahit gaano man negatibo ito, kapag ang Diyos ay kumilos, kaya niya itong gawing positibo. Amen? Naalala ko yung kapitbahay po namin dito, na dating nakatira po dyan, brain tumor, tama? Brain tumor. Yung source niya ng news ay mismo galing sa kanyang doktor. Sabi ng doktor niya, ilang buwan na lang siya mabubuhay. Maaaring ilang buwan na lang. Amen? Pumunta po siya rito, kapatid po nating iyon, lumipat na sila ng tahanan. Tinaningan na ang kanyang buhay, brain tumor. Galing sa isang source na legit, which is doktor, pinag-pray, pinagaling ng Panginoon. Amen? Nawala ang brain tumor. Pinagaling ng Diyos. At hanggang ngayon, buhay, nagtatrabaho. At isa lang yun sa mga patotoo na marami tayong mga negatibong mga balita na lumalapit sa atin,
tas may mga news silang balitang negatibo. At mas malaki ang porsyento na tineturn ni Lord ng yung negative na yon, tineturn into positive. Anong balitang bitbit mo ngayon? Yun ang tanong ko po sa inyo. Anong balitang bitbit mo ngayon na kung saan yung balita na yon ay galing sa source na legit at ikaw ay namang problema? Bad news. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Mababalisa? Magrereklamo katulad ng mga Israelita? Nag-complain sa Diyos, nagreklamo sa Diyos, nagreklamo kay ng Moises. Si Hezekiah, hindi siya masyado nag-ingay sa mga tao. Anong ginawa ni Hezekiah? Humarap sa wall at umiyak. Siya'y naging alone. Minsan sa buhay natin, dumarating sa panahon yung gusto mong mapag-isa. Experience na ba yan? Gusto mong mapag-isa. Ayaw mo muna ng may mga tao sa paligid mo. Gusto mo ikaw at ang Diyos lang. Hello? Yun ang ginawa ni Hezekiah. Kasi alam ni Hezekiah, walang taong makatutulong sa kanyang problema. Kasi yung source niya galing mismo sa propeta na sabi ng Diyos, siya ay mamamatay na. Paano niya pa masusolusyonan yung problema na yon? Yung source ng word ay galing sa Diyos na siya ay mamamatay from the Lord. From the Lord. Paano niya pa? Alam niyo po, dahil mahabagin ng Diyos, maawain ng Panginoon ang maganda rito. Minsan kaya palang makiusap sa Diyos. Yung hindi lang basta makiusap ka yung ipapakita mo talagang seryoso ka sa pakikiusap mo. Amen? Yung halos umiyak ka ng lubos. Kaya umiiyak po tayo dito. Ang tunay na lalaki, umiiyak. Pakisabi sa iyong katabi, yan ang tunay na lalaki. Sapagkat tong iyak natin ay nagbibigay solusyon sa ating mga problema. Akala ng iba kapag ayaw mong umiyak, at hindi umiiyak sa harap ng Panginoon, akala nila masosolve nila yung problema nila. No, yun ay pride. Iniisip mo, kaya mo. Pero pag naluha ka na lang, papakita, Lord, hindi ko kaya. I need your help. Kabagal mo ko. Amen? Sino sa inyo rito? Yung sarap ng tulog mo, mamaya-maya yung anak mo, umiiyak tuwing madaling araw. Anong gagawin ng isang tatay ng nanay? Babangon siya sa higaan dahil sa iyak. Ibig sabihin, nakakakuha ng atensyon ang iyak ng isang bata. Sino sa inyo rito bilang isang magulang, yung umiiyak ang anak ninyo tuwing madaling araw, wala kayong pakialam sa anak ninyo? Yung umiiyak, wala ka dyan. Sa tulog ko. Maaari. Hindi, mamaya na. Hindi mo matitiis yung anak mo, babangon ka para kunin yung bata at amen? Kahit antok ka. Bakit? Umiyak ang anak mo. Kapag may naririnig na may umiiyak sa mundo at nakatingin sa Diyos, nakaharap sa Panginoon at humihingi ng saklolo yung kanyang anak, sinabi ng Biblia, anong sabi ng Bible? Siya'y babangon dahil sa pang-iistorbo. Hello? Naalala niyo yung turo sa prayer? Kakakatok. Siya'y babangon, hindi dahil magkaibigan sila, babangon. Hindi dahil close sila, babangon sapagkat may naggagambala sa kanya. Amen? Ba't nabangon yung mga tatay at mga nanay? Ginanggambala sila ng iyak ng kanilang anak. Amen? Puyat pag kinabukasan, kaya kagagawin nila, papatahanan na agad nila yung kanilang anak.
para masarap ulit ang kanilang tulog, may pasok na bukas. Marami pang gagawin, marami pang trabaho ang gagampanan. Amen? At lagi ko itong sinasabi, kapag nagkakasala yung aking girlfriend noon, nung wala pa akong asawa, nung hindi pa yung perfect will ko, pag iniiyakan ako, pinapatawad ko siya. Kahit gaano man kalalang kasalanan ginawa mo, wag mo akong iiyakan dahil ako'y maawain at mahabagin kapag ako'y nakakita ng luha sa mata ng isang babae. Nagpapatawad ako. Sino sa inyo yung mga lalaking ganon? Wala. No effect! Walang effect ang iyak ng inyong mga asawang babae. Lumuhod ka pa. Sabi ng isang kapatid natin dito, lumuhod ka pa. Umiiyak ka sa harap ko. Bali, wala sa akin yan. No effect. Lagi ko po ini-illustrate. Alam niyo po kung bakit? Kasi yun po ang Diyos po natin. Mahabagin, maawain, naaawa siya kapag ba't umiiyak? Nasasaktan. Pakasabi sa iyong katabi, nasasaktan. Amen? Sabi nga ni Tommy Tenney, lagi ko naalala, yung anak niya, drawing ng anak niya, drawing, pa, drawing ko, ganda-ganda ng drawing ko. Okay, nice, good, ganda. Basa ulit siya ng libro. Pakita ulit ng mga drawing, okay, nice. Mamaya-maya, mayroon ng sumisigaw doon. Anong gagawin ng tatay? Ano nangyari? Pabila. Yung librong binabasa kinakabalan, kinabibisihan, ilalagay minsan itapon na. Tapos pupunta agad dun sa ingay na yon at hahanapin niya yung ingay na yon. Yung pala yung anak niya. Nasugatan, nadapa, or disgrasya. Amen? Ganon ang puso ng isang magulang. Ganon ang puso sa iyo ng Diyos, kapatid. May care siya sa iyo. Alam niya kung sino yung mga nasasaktan. Kaya huwag kang mahiya kung ipakita mo, Lord, saktan ako eh. Lord, nasaktan talaga ako. Ngayon pala nakasakit sa'yo, asawa mo, girlfriend mo, boyfriend mo. Amen? Valentine's na, malapit na, ano? Araw na ng mga puso. Amen? Paparating na yung araw na yun. Sa mga unbeliever, delikadong araw yun. Delikado yun. Sa mga believers, positibo para sa atin kasi mas lalo mong ipaparamdam ang pagmamahal mo sa iyong partner. Amen? Pero hindi yun ang topic natin. Ang topic natin ay patungkol sa usaping ito. Ano ang sagot mo sa problemang kinakaharap mo ngayon? Tignan niyo po, anong nangyari? After ni Haring Hezekiah ay nag-pray, nanalangin, umiyak sa harap ng Diyos before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Unang word na tanggap ni Prophet Isaiah, pumunta ka kay Haring Hezekiah, sabihin mong mamamatay na siya, ipatawag niya ang kanyang buong pamilya, siya'y mamamatay sa sakit. Ngayon, sinabi na ni Isaiah yon, okay? Sinabi na yon ni Isaiah kay Hezekiah, kasi siya po ay napag-utusan ng Diyos, kasi siya ay propeta. Pagkatapos sabihin, siya po ay umalis na, at habang siya po ay naglalakad, malayo na yung nilalakad, bigla ang Diyos ay nagsalita muli kay Isaiah. Before Isaiah had left the middle court, the word of the Lord came to him. Ano yung word na dumating? Bagong word. Una, bad news, negative news. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer. Wow! Sinabi ng Diyos, narinig ko ang iyak ni Hezekiah, yung prayer ni Hezekiah. I have heard your prayer and seen your tears. So, ibig sabihin, nakikita ng Panginoon ng luha at iyak natin. Amen? I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you. Biglang yung pabor dumating. Binago ng Diyos bigla yung takbo. Yung takbo sana ng kanyang buhay, mamamatay na siya, binago pa. Ang Diyos pala, kayang magbago ng takbo ng buhay natin. Yung mamamatay ka na, biglang bubuhayin ka pa.
Tinaningan ka na, extend pa ng Diyos ang buhay mo. Yung bankrupt ka na, bigla ka pang payayamanin pa. Amen? Lubog ka na, pero iaangat ka pa. Lahat ng mga balitang negatibo sa mundong ito, kayang i-turn ng Diyos sa good news. Kayang baguhin ng Panginoon ang takbo ng buhay natin kung alam mo ang sagot kapag ikaw ay nakararanas ng mga pagsubok sa mundong ito. At ang sagot ay ibinigay na sa atin. Pumunta ka sa prayer room mo, pumunta ka sa church, which is ang church is house of prayer. Umiyak ka sa harap ng Panginoon. Amen? Manalangin ka at umiyak ka sa harap ng Diyos. On the third day from now, you will go up to the temple of the Lord. Next verse. Then I will add 15 years to your life. Sino nag-extend ng buhay ng tao? Ang tao ba o ang Diyos? Ang doktor ba o ang Diyos? Ang Diyos. Halimbawa, nararamdaman ko na nga po, parang mamamatay na po ako eh. May pakiramdam ka ng ganon. Kapag ikaw ay napag-pray, nalalangin, katulad po ng mga nakilala po natin na mayroong taning na yung buhay, sinabihan na ng mamamatay na ka na, pero iniyak niya sa paharap ng Panginoon yung mga ganong news. At ngayon buhay na buhay pa. Amen? Kaya sa mga oras na ito, I will add 15 years to your life. Extend ni Lord ang buhay mo. Nakita mo pa ang mga apo mo at yung anak din ng apo mo. And I will deliver you and this city from the hand of the king of Assyria. Meron pang deliverance na naganap. I will defend this city for my sake and for the sake of my servant David. Nagbago ang lahat dahil sa Diyos. Ngayon ito, reality, may realidad sa buhay po ni Hezekiah, mamamatay na siya. Realidad po yun. Sa mundong ito, meron tayong tinatawag na reality. Yung realidad ng buhay mo. Ano, kamusta ka ngayon? In reality. Realidad. Kahit yan na yung reality mo sa buhay. Mahirap, walang ganto, may problema, etc., etc. May mga bad news ka naririnig, may mga humahabol sa'yo, etc., etc. Realidad yan. Pero meron tayong Diyos na kayang baguhin kahit ang realidad ng buhay. Amen? Naniniwala ka ba doon? Naniniwala po ba kayo na kayang baguhin ng Panginoon? At dito tayo magtatapos. Itong taon na ito ay taon ng himala, taon ng transformation. Maraming sa atin na narito, babaguhin ng Panginoon ang takbo ng buhay mo. Handa ka ba doon? Handa ka ba na i-add niya ang another year sa buhay mo? Hindi years ng mga paghihirap, kundi mga taon naman na ikaw ay magiging masaya. Hindi yung taon na puno ng kahirapan. Taon na mai-enjoy mo naman ang buhay. May mga taon na kapag ang Diyos ang nagbigay ng mga season ng years na yon, ng mga taon na yon, the best magbigay ang Diyos ng mga taon. Amen? Nasubukan na natin nung wala tayo sa Diyos. Ano po yung mga taong pinagdaanan natin? Ang daming mga taon na pinagdaanan natin sa buhay na halos isumpa natin yung mga taon na yon. Mga taon ng pagsuway. Amen? Taon ng mga bisyo sa buhay natin, taon ng kawalan ng katapatan sa harap ng Diyos, taon ng pamumuhay sa laman, pamumuhay sa mundo na walang Diyos. Hello? Pero nung ikaw ay nasa Diyos na, ine-extend niya ang buhay mo, hindi upang mamuhay sa ganung klaseng pamumuhay, kundi magkaroon ka ng mga bagong taon na ibibigay ng Diyos sa'yo upang ma-enjoy mo naman ang buhay kasama ng iyong pamilya. Amen? Kasama ng mga mahal mo sa buhay. Hindi taon ng paghihirap. Taon na kung saan bigay ni Lord sa buhay mo. Taon ng mabuting taon sa iyong buhay. Tayo po'y pumigit, manalangin. Lord, sa oras pong ito, narito po kami. Lumalapit sa iyo.
Ngayon, kapatid, naharap tayo sa Diyos. Katulad ni King Hezekiah. Tayo'y nasa kanyang tahanan sa bahang ito. House of prayer. Huwag kang mahiya sa harap ng Diyos. Huwag kang mahiya sa iyong katabi. Kung idudulog mo ang iyong mga problema, ang mga news na natanggap mo, mga bad news, na para bang wala ng solusyon. Yes, maaari kung tao ang kikilos. Ngunit kapag ang Diyos ang kumilos, sa Kanya'y walang imposible. Sapagat ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa ng himala at mapaghimalang Diyos. Ang Diyos din ang nag-a-add, nag-extend ang buhay natin para mas lalo pa nating ma-enjoy ang buhay. I know the plans I have for you, God said. Plans to prosper you. Taon ng ikaw ay magpa-prosper. That's the will of God in your life. Taon upang ikaw ay makita na mga tao na ikaw ay pinagpapala ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Kahit na para bang tinuldukan na, katulad ni Hezekiah, tinuldukan na ang kanyang future, mamamatay na siya. Nagbago pa ang lahat. Kaya pa palang baguhin ang takbo ng buhay natin kahit gaano mang kanegatibong balita na naririnig mo sa iyong mahal sa buhay, mga tao sa paligid. Mas paniwalaan mo ang tinig ng Panginoon, ang tinig ng Diyos na nagbibigay sa iyo ng mabuting balita. At paano natin nakakamtan, paano natin nakakamit ang mga mabuting balita, paano nagbabago, paano nata-turn around, paano nagkakaroon ng shifting ang ating buhay. Once you pray to the Lord God, once you pray to God, once you humble yourselves before the Lord. Anong ginawa ni Haring Hezekiah? Humarap sa wall, umiyak, nagpray, nanalangin, hiningi ang awa ng Diyos, hiningi ang habag ng Panginoon. At nakamtan niya ang solusyon, ang sagot sa kanyang malaking problema. Ang Diyos na ang sumagot sa problemang kinaharap niya. Siya'y pinagaling ng Panginoon, sapagat ang Diyos ay manggagamot. Malaking problema, mga sira, mga kalaban, mandirigma, na pwede silang patayin, salakayin. Ngunit ang Diyos na rin ang kumilos, ang Diyos na rin ang dumipensa para hindi sila mapahamak ng kanyang pamilya. Yan ang Diyos nating pinaglilingkuran. Mahal nating Diyos na gumagawa ng himala sa lahat ng nagpapakumbaba. Hindi ito panahon ng pagmamataas sa harap niya. Panahon na ito ng admittance sa iyong kalagayan. Yes, reality. Aminin nating may realidad tayong kinakaharap ng kawalan, pagsubok, problema. Para bang hopeless ka ngayon? Hindi mo alam ang gagawin mo in the future? Hindi mo alam. Ang tanging pwede mong takbuhan ay ang pananalangin. Let's pray to the Lord. Come, Pastora Sarah, let go. Pastora Sarah, come in the front. Let come. Pastora Sarah, let's worship the Lord. Let heaven come. Pray to the Lord. Huwag kang mahiya sa iyong katabi. Let heaven come. Let heaven come.
can turn the bad news into good news, O God. We declare it. Good news. In the name of Jesus. We speak good news. At tanging ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay noon. So pag dineclare ng iyong salita, preach the good news. He has anointed me to preach the good news, to heal the brokenhearted, to set the captives free, to give sight to the blind, liberty to the captives, and proclaim the year of the Lord. That's why we are here to preach the good news of the Word of God that brings life. And we speak it, we declare it in the lives of your people right now. Receive the good news in your life. Receive it in the name of Jesus Christ. You evil spirit of bad news, you demonic spirit of negativism, we remove you in the lives of the people of God. But we claim only right now the good news of Christ. There's a good news. What is the good news? Hindi ka nag-iisa. Ang mabuting balita, sinabi ng Panginoon, hindi kanya iiwanan ni pababayaan man. Ang mabuting balita na kanyang ipinapahayag sa ating mga buhay. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumbong. Kumatok kayo at ang pinto'y pakbubuksan sa mga kumakatok. Call to me and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not know. That is the good news of Christ. What is the good news? Na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Meron kayo, yes, kayo mga pagsubok sa mundong ito. Ngunit lakasan ninyo ang iyong loob, sinabi ng Panginoon, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung nagtagumpay si Jesus sa sanlibutan ito, kaya mo ring magtagumpay. Bakit? Sapagkat hindi ka nag-iisa, kasama mo siyang lalaban sa buhay. Hallelujah! What is the good news in your life right now? Ang Diyos, ang defender mo. Siyang magtatanggol sa'yo. Kung ikaw ay persecute, nilalait, dinadown ng mga tao, sinabi ng Panginoon, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti. Ang Diyos ang iyong manananggol. Ipagtatanggol ka niya sa iyong mga kaaway. Ipagtatanggol ka niya sa lahat ng mga taong gumugulo at nagper-persecute sa'yo. At itataas ka niya sa harapan ng iyong mga kaaway. In the presence of your enemy, He will lift you up, and they will humble themselves before the Lord, sapagkat makikita nila ang Diyos mo ay buhay. Ang Diyos mo ay totoong makapangyarihan. Ang Diyos nating pinaglilingkuran ni Jesus ay buhay, hindi patay. Gumagawa araw at gabi, minuminuto, oras-oras, at segundo. At siya ay nagsasabing ako at ang Ama ay patuloy sa paggawa. Ano ang kanyang ginagawa? Siya ay nagliligtas. Siya ay nagliligtas. Siya ay nagpapagaling. Siya ay nagde-deliver. Nagbibigay ng pag-asa sa buhay nating lahat. Kaya tanggapin natin ang mabuting balitang ito na ipinamamalita sa ating mga buhay. Kaya alam natin kung ano ang isasagot sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng problema. Hindi ang pagtalikod, hindi ang pagkukomplain, hindi ang pagpapakamatay, hindi ang paglalasing dahil maraming problema, kundi ang pananalangin, kundi ang pagtitiwala, kundi ang pag-iyak sa Diyos, pagsampalataya sa Kanya, na sa Kanya ay walang imposible. Ng Diyos natin ay pinaglilingkuran ay makapangyarihan. Ang Diyos natin ay nagpapala. Kaya ang lahat na nandito dito sa oras na ito, in the name of Jesus, tiniturn ni Lord, hallelujah, ang bad news into good news. In Jesus' name, in Jesus' name, receive your good news in your life, in your families, in your business. Receive the good news in your business, in your career, in your career. In the name of Jesus, receive the good news of God sa iyong career. The final say, hindi ang mga taong bumabatikos sa iyo. The final say, I am word ni Lord sa iyo. In the name of the Lord, in the name of Jesus
Diyos na buhay. Salamat po, Ama, sa natapos pong gawain ito. Salamat at meron po kaming natatakbuhan, Diyos. Nalalapitang Diyos. Ikaw ang may hawak ng aming buhay. Nasa iyo ang final word, final say sa aming future. Salamat po. Hawak mo ang aming buhay. Dahil hawak mo ang aming buhay, bilang aming mga magulang, ikaw ang aming magulang, nagmamalasakit sa amin, Ama. Kaya narito ang iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, ang gagawa ng solusyon sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay at nakita mo ang kanilang sagot. Tamang sagot. Ang magtiwala sa iyo, ang manalangin, ang magpakumbaba, ang umiyak sa iyong harapan, ang ibigay sa iyo ang lahat ng aming mga kabigatan, mga pasanin. At kaming lahat, O Diyos, sa oras na ito ay nakapasa. We declare that, Lord, kami pasado sa iyong harapan. And we declare celebration. We declare celebration one of these days sa aming mga buhay. Na kami magdiriwang sapagkat kami nakapasa. Oh God, sa mga pagsubok ng buhay. Thank you, Jesus. To you belongs all the glory and the honor, and all the people of God. Everybody say Amen. Thank you, Jesus. To God be all the glory. At tayo po'y mananalangin din sa ating closing prayer na ito. Yan po, sa mga tithes and offering po natin, kapag tayo po'y nagkakaloob, kapag tayo po'y nagbibigay, kapag tayo po'y, ganito po yan, Shinare ko na rin po ito, kapag tayo po'y nagta-tithes, meron pong pinto ang binubuksan upang tanggapin mo yung biyaya ng tithes, Malakay chapter 3 verse 10. Pag hindi ka naman nagta-tithes, maaaring hindi mo tanggapin yung portion ng blessing doon sa pintuan na yon. Ibig sabihin, pag pumasok ka sa pintuan, kapag ikaw ay nag-tithes, bigla mong matatanggap kung ano man yung blessing sa loob ng pintuan ng pag-iikapo. Sarado siya hanggat hindi ka nag-iikapo. Ngayon, kapag ikaw naman ay nag-offering, for example, offering, kung ano man yung natanggap mo, walang percent, basta kung ano yung gusto mo, nasa puso mo, tatanggapin mo din naman yung pintuan, pumapasok ka sa isang portion, ng dimension o realm, na kung saan may blessing din doon, which is blessing ng offering. Amen? Kapag ikaw naman nagpo-first fruit, pinapahintulutan mo rin naman na buksan ang panibagong pintuan para tanggapin mo ang blessing ng first fruit. Hello? Kaya iba't ibang klase po ang giving. Kaya ako nga po ay talagang napapailing na lamang kapag sa offering pa lang binibless na yung ibang kapatiran, how much more kapag binuksan pa nila yung iba pang pintuan. Amen? Kaya huwag kayong magtataka, binibless naman yung kahit hindi sila gumagawa nung, yun nga, binibless nga sila. Kahit nandun pa lang sila sa panahon ng nag-offering or nagsiseed, how much more kapag binuksan pa nila ang iba pang pintuan. Amen? Yung ibang mga potensyal, mas lalo pang makikita mo. Kaya, praise God, kaya wag matitisod ang iba kapag tayo po ay pinag-uusapan yung giving. Wag po kayong matitisod pagdating sa ganitong usapin. Sapagkat hindi nyo masisisi ang mga giver base na nagbibigay. Hindi nyo sila mapipigilan. Bakit? Meron silang patotoo sa ginagawa nila. Amen? Ipinapatotoo lang nila yung mga blessing na tanggap nila after nilang gawin ang mga bagay na yon. Sapagkat kung walang testimony, kung walang patotoo, ibig sabihin, hindi totoo. Kung walang testimony na, halimbawa, yung ikaw ay nagbe-brilliant. Hindi naman totoo yung brilliant yan. Halimbawa, kaso nagbe-brilliant ka, puti ng mukha mo, totoo. May patotoo. Kaya sinasabi mo, totoo ang brilliant. Mag-brilliant ka na. Anong gagawin ng iba? Magbe-brilliant. Amen. O kung hindi naman si brilliant, sino ba yung isa? Yung isa pa. Ang dami nila Rosmar.
O, sino pa si Rosmar? Sino pa ba? Ay, hindi na iba. O, Alvin, Dr. Alvin, etc. Amen? Yung mga ganon. May testimony. May mga patotoo. Amen? In fact, ang lahat po ng mga gamit po natin dito, yung bunga ng seed yan. After kong magbigay sa isang pastor, after kong magbigay sa isang ganto, biglang nagugulat na lang ako, pinapalitan ng Panginoon yung ibinigay ko, higit pa. Hello? Kaya ganoon na lamang katapang akong magturo ng giving kasi may patotoo po ako eh. Amen? Amen? May mga patotoo, may mga testimony, at ganoon din yung ibang nating kapatiran. Kaya ang tapang nila pagdating sa pagbibigay. Bakit? May patotoo sila eh. Yung iba walang testimony kasi ayaw mo pang subukan eh. Ayaw mong maniwala, epektibo. Totoo. Pag tinry mo, malalaman mo, totoo nga. Amen? Dahil totoo, ipagpapatuloy mo. Kasi, natry mo eh. Kaya huwag mong husgahan ang isang produktong hindi mo pa tinatry. Itry mo muna. Amen? Tsaka mo husgahan. Eh, may testimony po tayo. Ayan. Kaya lahat na nagbe-bless, kahit isang basong tubig nga dahil siya'y alagad ko, ibinigay mo, nagbigay ka, pagpapalain ka ng Panginoon. Amen? Oy, salamat sa nagbigay ng birthday. May pa-birthday gift si Mrs. kanina eh. Thank you ha. Thank you. Pagpalain kayo ng Panginoon, i-bless kayo ng Lord. Sa mga bumati rin kay Mrs., salamat. Amen? Nagkasabay-sabay lang kasal ni Kay, kaya pumunta lang po kami sa mga dapat puntahan. Naging masaya naman siya, nagkaroon siya ng isang cake, buong cake, kanya lang. Ang request niya lang, isang hati lang. Kaso hindi pala pwede yung isang hati na yon. Dapat buo bibilihin. Para sa kanya, isang cake. Hallelujah. Kainin mo yon. At nakain na, ubos na nga eh. Amen. At ngayon po, dahil tayo po ay mag-close na po ng ating pong first fruit ngayong pong taon. Yan, first fruit, the blessing. First fruit, 2024, it's done. Tapos na po ang first fruit po natin. Kung may hahabol pa po, sige po. Oy, may hahabol pa ba? Sige, ilagay po natin dito. Okay, kita niyo po, may pahabol pa. Amen? Amen, yan, pahabol. May humabol. Ayan. Saan po napupunta yung first fruit po natin? Last year, ang first fruit po natin, kung yung nakikita nyo sa Facebook na magandang video, yung gwapong nakikita nyo, gumaganon ako. Amen? Amen? At si Pastor, ang sino pa mang manggagawa dito, yung po yung ating pong naging project. Yung po yung nasa likod. Amen? Bunga ng first fruit po yan. Hello? Amen? Ngayon naman, ano naman po ang bunga nito? Ang bunga nito, ano naman? Ito naman, ang hiram nating hiniram sa loob ng maraming taong hindi pa napapalitan, papalitan na po natin yan. Hello! Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Amen? Pagkano ba halaga nito? Ano yung ba halaga po nito? Na ipapalit po natin, 120,000. Kala nyo po mga kapirasong lang po, ang price po niyan. And isa po nito, 60,000. Isa po niyan, 60,000. And the good news is, nagkaroon ng 35% sale, kaya nabawasan. Kaya next week, bibili na po tayo. Ano po? Amen. So, bahala na si Lord. Magsama-samahin yung first fruit po ng bawat isa po sa atin. At alam nyo, kapag kayo'y tapat, yearly, makikita ninyo paganda ng paganda yung iglesia ng Panginoon. At kahit kayo yung magkaanak, sila na yung magmamana. Amen? Na tayo tumatanda, at least meron silang church na padadaluhan, na dinadaluhang na kung saan isang church na gumanda at pinaganda bunga ng pagbibigay ng kanilang mga magulang. Hello? Kaya tayo mga tatay o magiging tatay, nagtatayo tayo, di ba yung mga tatay po dito na yung nagsisimula pa lamang po kayo sa mga anak ninyo, anong ginagawa po ninyo? Amen, nag-i-invest kayo. Amen? Paunti-unti. Sino nakikinabang? Mga anak. Amen? Sino makikinabang ng bahay ninyo pag kayo nawala? Anak. Sino makikinabang ng iglesyang itatayo po natin pagdating ng panahon? Mga anak po natin. Mga apo. Amen? Yun ang vision po natin. Kaya gusto nating pagandahin, ayusin lahat ng gamit natin, magkaroon ng sariling church na mas malaki pa po rito. Dumating yung panahon, tumanda ako,
Kabi, etc. etc. Meron po, laging merong, hanggang may templo, hanggang nandyan. Amen? Hindi mawawala. Thousands generation, yung henerasyon natin. Amen? Kaya, iba ang may nakikita ka kaysa sa parang butas na bulsa na nagbibigay ka pero wala kang makita sa ibinigay mo. Parang ganito lang po yan yung kakatax mo sa gobyerno. Pag wala kang makita sa tax mo, anong nararanasan ng mga nagtatax? Reklamo. Amen? Pero pag kayo po ay dito po, nagpa-first fruit kayo dito, may makikita kayo sa first fruit ninyo. Hello? Amen? Yung mga hindi corrupt na mga opisyal ng gobyerno, ano nangyayari sa kanila? Makikita mo, marami kang makikitang mga magbagay na pinapaganda nila, bunga ng tax mo. Ang mga corrupt, wala kang makikita. Hello? Pero ang church ay hindi corrupt. Kaya hayagan ko kung sinasabi, sinashare sa inyo, walang kahit piso ay walang kinukuha sa first fruit para gastusin ko. Inilalagay ito, ipinangbibili natin ito sa mga project ng church. Amen? Kasi hindi tayo corrupt. Hello? Amen? Ayaw natin maging corrupt. Ito'y kasalanan sa harap ng Panginoon. Amen? Kaya tayo tapat na sinishare ang mga bagay na ito. Kaya tayo po yung manalangin. Tapos na po ang first fruit po natin. Lord, salamat po Panginoon o Diyos na buhay sa mga humakbang sa pananampalataya ng mga anak mo na kung saan, O Lord God, na nais ng pagpapala, na nais ng blessing, na nais ng basbas sa taong 2024. Binungad mo sa amin ang salita na come. Noong taon, O Diyos, na hinarap po namin ang taong 2024. At humakbang si Pedro at naranasan niya ang himala. At yung himalang ito ay bunga ng paghakbang. At ang ilan po sa amin na nandito'y hinakbangan ang pagpa-first fruit. Hindi man madali para sa kanila. Marami mang bagyo silang nakikita at inaalon sila na para bang wag nang ituloy yung pagpa-first fruit. Pero ang ilan sa kanila ay sumunod pa rin. Sumunod pa rin, Panginoon, sa tinig mo. Kaya narito, iniaalay po namin sa iyo, aming Panginoon Diyos na buhay. Ang perang ito, ang first fruit na ito, Diyos, ito'y banal, O God. Dinedeklara po naming banal ito. In the mighty name of Jesus Christ. Ang portion na sinasabi ng iyong salita ng sino mang magpala sa kaliit-liitang bahagi o kaliit-liitan ng sa aking mga alagad, sa mga lingkod ko, sa maliliit na ito, ay magbigay ng kahit isang basong tubig. Hindi lang isang tubig ang ibinigay. Hindi lang tubig, kundi first fruit ang kanilang ipinagkaloob na bunga ng kanilang mga pagtatrabaho, bunga ng kanilang pagnenegosyo. Hindi man madali para sa kanila, pero sila'y humakbang sa pananampalataya. At hayaan mo sila'y tumanggap ng himala. Himala ng pintuan na kanilang binuksan sa kanilang mga buhay ng first fruit. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, door be open. Door be open. New door of blessing. New door of favor. New door. New door. To their career. To their career. New door. To their career. To their business. To their families. To their children. To their loved ones. Testimony. Testimony. We declare testimony. And they will testify the power of giving. We declare testimonies, new testimonies, new testimonies, new testimonies, fruit of their first fruit for this year 2024. We declare it for this year 2024 in their lives. In Jesus' name, more testimonies, more testimonies, more testimonies, more testimonies, more testimonies, more testimonies. In the mighty name of Jesus, as God said, in the name of Jesus, hallelujah. Receive the blessing
Yes! Hallelujah! Bless your name! Bless your name! Kami nagmamalasakit sa iyong templo. Payayamanin mo ang iyong mga anak. Magtatayo ang iyong mga anak, Panginoon, ng iglesia. Iglesia ang pangarap mo para sa aming mga anak at mga apo, sa aming mga kapanahunan. Sa ngayon kami maliit, sa ngayon kami nangungupahan, sa ngayon, Panginoon, ilan ang aming mga gamit. But in the mighty name of Jesus Christ, ang mga negosyo, ang mga negosyante yung payayamanin sa iglesia nito. Dinedeklara ko sa kanilang mga buhay, hallelujah, ang pagyaman ng iyong mga anak sa kanilang mga negosyo. Bigyan mo sila ng mga kliyente. Bigyan si mga Panginoon ng mga bigating kliyente, mga katransaksyon, Panginoon, na galing sa'yo, na galing sa'yo. In the name of Jesus Christ, sa mga businessman, businesswoman po namin sa church na ito, dinedeklara po namin sa kanilang buhay ang kasaganaan sa kanilang buhay. New ideas, bagong mga ideas, fresh ideas na galing sa'yo, galing sa iyong salita. Bibigyan mo sila ng talino, karunungan upang pagtatakbo ng kanilang mga negosyo. In Jesus' name, hindi pa huli ang lahat, Panginoon. Hindi pa patapos sa mga negosyante sa namin dito. In the name of Jesus Christ, raise them up. Raise up more tsunami. Raise up more businessmen, businesswomen. At gayon din, Panginoon, sa mga karir, sa mga professionals namin na namin dito. Increase their salary. Promote them. Promote them. Give them new favor, new income, new in the name of Jesus Christ. In the mighty name of the Lord. In the name of Jesus. In Jesus' mighty name. Salamat, dakilang Diyos na buhay. Pagpapalain mo din ang hindi pa nakagawa ng first fruits sa kanilang mga buhay. Next year, the mighty name of the Lord. May the grace of the Lord be upon them and increase all of them their faith, my Father God. Huwag mo silang pababayaan din sa kapangyarihan ng tithes, sa kapangyarihan ng offering. Sila ay hindi mo pababayaan sa pamamagitan din ng pagsisid sa mga lingkod mo, sa pagtulong sa mga lingkod mo, o sa mga mahihirap, hindi mo sila pababayaan. Sapat ang tulong mong ibibigay, ipagkakaloob sa kanilang mga buhay. You will provide all of their needs in the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat po. Lord, dinedeklara po namin ang lahat sa oras na ito nag-appreciate sa aming mga lingkod mo, Panginoon. In Jesus' name, hallelujah. Let them receive their reward in Jesus' mighty name. Salamat po, Panginoon. To you belongs all the glory. In Jesus' name we pray. Sumaatin ang kapayapaan sa ating mga pag-uwi. Amen. 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 God bless po sa ating lahat.